hinihiling ko kay Lord na sana pagdating ko doon, may isang tao na tulad ni Ninang na mag-i-invite sa akin. Amen! Gusto ko kasi yung ganito, yung Sunday day off ko, may paglalaanan ako ng panahon. Tamad na ako sa pag-alagala, parang sawa na gano'n. Gusto ko yung Sunday na day off ko, ilalaan ko para lang sa kanya. Amen. Napaka-bless naman dahil akala ko noon mapapauwi ako sa Pilipinas. Nung 7 months ako, nung sinabihan ako ni Amo na Esther, magmamigrate kami. Pero totally, hindi niya pa sinabi kung isasama niya ako. Pero deep inside, parang nalungkot na ako. Lord, 7 months pa lang ako sa Hong Kong. Uuwi na naman ako. Maghahanap na naman ng panibago. Pero, ang sabi ko noon, kung ganon ang plano sa akin ni Amo, kung papauwi na, hindi na ako maghahanap ng Amo ulit. Yung gusto ko, i-dedicate ko na lang yung buhay ko sa pamilya ko. Kasi patapos naman na yung panganay ko. So, kaya naman na siguro namin. Pero, after Chinese New Year, sinabi niya sa akin na, Esther, give me your passport and Hong Kong ID. Ipa-process na daw yung visa ko. At isasama daw niya ako sa pag-process. Na-shock ako kasi yung expectation ko, iba pala, opposite pala yung iniisip ko. Madam, totoo ka, gusto mo ako isama? Oo, gusto ka ng asawa ko at ng anak ko. At gusto ka rin. Parang, na-appreciate pala ng amo ko yung ginagawa ko sa kanila. Yung trabaho ko. At yung pakikisama ko sa kanila. Although hindi kami nagkasama ng matagal, pero praise God. Yung ginawa ko sa kanila, na-appreciate nila at nagustuhan ko. Sabi niya, at may katulong ako 20 years yung nagpalaki sa mga anak niya. Nalungkot man sila pero hindi nila naisama. Ako na bago yung naisama. So, hinag ko yung amo ko, thank you madam. Thank you madam dahil yung iniisip ko is opposite pala. Hindi ko pala alam yung balak mo sa akin kaya thank you. So yun na, hanggang ngayon tapos na yung yung booking. Parang yung amo ko laging excited sa akin. Ako naman nalulungkot. Every time na may gusto sa akin, Esther. Sabi niya, parang excited siya sa akin. Pero na-appreciate ko din kasi nakikita ko sa kanila yung love nila sa akin. Nagusto ako. So, thanks. Ako hindi pumasok. Kaya grabe na naman yung trabaho namin sa rooftop na si amo ko malaki din. Binago niya yung rooftop namin, pina-close niya yung glass door. Kaya pati lahat ng yung mga ano niya, lahat tinignan. Pati basta tapon-tapon dyan. Kaya yung mga wood na nagragasan pa, yung mga maraming tira na mga panili, pinatapon sa akin. Tapos nung binuhat ko na ilang piraso yon, hindi ko alam nung nilagay ko sa box, napunta sa dito ko, sa tangan. Alam kung ilang piraso ng wood na napunta sa grabe lang yung ganun bumagsak. Parang ang mundo ko nag-stop. Sabi ko, ano to kang hindi ko may paliwanag yung sakit. Lagi yung katawan ko as in na parang nag-stop lahat yung dugo ko. Sabi ko, naputol na ba yung pa ako? Sabi ko, kasi yung amo ko doon lang, pero gusto kong umiyak kung alam yung sakit. Grabe yung sakit. Sabi ko, Diyos ko, sakit. Sabi ko, pumunta ako sa corner, Lord. Hinina ko baka naputol na yung paa ko. Grabe, ang sakit talaga. Yun ang pinakamasakit. Pero nakita ko hindi naman masakit, pero namula yung nag-swollen bone o gano'n. Ang sakit talaga. Sabi ko, Lord, wala naman sana maputol to. Baka may nadamage sa loob. Baka yung bones ko baka nag-crack. Yun ang nasa isip ko. Dami-dami ng negative nasa isip ko, Lord. Sana wala to, Lord. Sana wala. Pagkising ko sa mga, sana wala na to. Sabi ko, kasi umaga yun eh. Pero iikay ka na ako na naglalakad ng buong araw. Yung talagang masakit.
as in ang sakit-sakit. Talaga hindi to biro, ang sakit sobra. Masakit na sa ano, break up. Kaya sabi ko, Lord, Awatan, naragsak ti break up. okay naman siya at ngayon okay na siya. Kaya sabi ko, thank you Lord, hindi mo ko pinabayaan. Ayun. Tapos ngayon, totoo yun ah. Sa special number. At ang ating church na ito. Amen. Di ba, kapag po ba, di ba gusto natin pasahin ng ating asawa, magulang, anak, or pamilya, di ba dapat may sinasakripisyo tayo? Halimbawa, may gusto tayong ibigay, ay dapat kukuha tayo dapat dun sa ating iaalawan, sa ating budget, di ba? Ganon din po sa ating Panginoon. Bakit, lagi na lang tayong prayer request, hingi ng hingi, pero wala tayong sinasacrifice. Tama po ba? Kaya, si Lord po ay hindi lamang po niya tayo ipagpapala sa ating mga finances, kapag tayo ay may isinakripisyo sa Kanya, maging sa ating mga relationship, sa ating mga asawa, pamilya, mga kapatid, sa ating pamilya, sa ating work, at sa ating health, ganoon din sa ating mga kapamilya. Kapag nakita ng Panginoon ang puso mo sa pagbibigay, ay papagpalain ka niya sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Amen. Akin pong basahin sa 2 Corinthians 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Nagsasakripisyo po tayo sa pagbibigay, pero dapat ito po ay taos sa ating mga puso. Tayo po ay tumayo at magkaisa upang ibigay na po ang ating mga tithes and offering. Sister Jackie. Beyond measure, by His strength alone, I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in